Department of Migrant Workers, kasama natin ang ating Undersecretary Hans Leo Kakdak. Po'y lagi sinabi ko kanina, may kinalaman sa illegal recruitment scheme sa bansang Italy at sa sinapit ni Marjorie o ni Marjoret sa Saudi Arabia. Sa linya na po si Undersecretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga po, Yusek Kakdak. Magandang umaga, Sir Ray, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga rin po. Po, Yusek, maraming salamat din po sa pagpapaunlak nyo sa ating programang Bangon Bayang Mahal. Ano po? Yusek, ilan po ang kumpirmadong OFWs na biktima ng fraud at illegal recruitment scheme sa Italy? Okay. Kailangan, magandang tanong yan, Sir Ray, kasi ang ulat ay 250 mula sa konsulada at umaakyat pa nga ng mga 400 daw ang alleged victims ayon sa kwento, no? Pero syempre tayo, we rely on the data that is before us. So far, we have 68 complainants na dinocument na natin at nakapagsampa na ng kaso, kaukulang kaso. Kaya ito muna yung pinangahawakan natin ngayon. But of course, meron tayong team of lawyers, isang assistant secretary, isang director na tutungo sa Italia para tingnan kung meron pang ibang mga biktima. At dito rin, may nakakausap na rin tayo ng mga complainants dito sa Pilipinas. Kaya ang Department of Justice, nagpapasalamat tayo kay Sec. Remulla, ay meron na ring mga pagkakaroon ng investigasyon at posibleng ang pagsampa ng kaso. So liwanagin ko lang po, Yusek Kakdak, ang unang nakarating na impormasyon is nasa mahigit 200. Pero as far as DMW... 250 sa ngayon, 250. 250. Yung kabuang bilang sa estima ng mga biktima mismo and yung mga tumutulong sa kanila. Pero sa amin, sa harap namin ngayon, 68 ang na-document na. Lahat po itong 68 na ito sa Italy, lahat po ito? Yes, illegal recruitment sa Italy. Kombinasyon yan ng mga nandito pa ng mga biktima kasi yung mga kamag-anak nila sa Italy ang nagkaroon ng kaugnayan o pag-uugnay, koordinasyon dito sa kamag-anak nila sa Pilipinas na interesado. At yun na, doon na pumasok yung alleged na scam, illegal recruitment. Paano nakarating po sa DMW itong mga sinapit ng ating mga kababayan ito sa Italy? Lumapit yung mga complainants, mga biktima sa atin. At yun nga, si Yusek Bernard Oladia na in charge sa ating anti-illegal recruitment and anti-human trafficking effort ay nag-activate na ng kanyang task force, grupo ng mga abogado niya na nakipagkita sa mga biktima at dinocument na yung kanilang mga sumbong reklamo. Wow, okay. So ang nakarating din sa aking impormasyon, Yusek, humihingi ng placement fee at anong tawag dito, consultancy fee itong recruiter na ito? Oo, on the average mga sa gitna ng 140 to 160,000 pesos. Wow. Siningil at ibinayad ng mga biktima. 100 to 160 pesos? 1,000 pesos. pesos. Ginuho. Kada biktima. Kada biktima. So kung makasampu ka man lang dyan, magkano na yun? Oo, malaki na. Ang laki. Pero identified na natin ito, no? Yusek, itong illegal recruiter na to. Identified yes, may na. dalawang ahensya sa Italia na natukoy na at yun nga, naidulog na rin sa Italian authorities, of course in partnership with the Department of Foreign Affairs at yung Consulate General's office natin sa Milan. Okay. Do we have the authority to identify them o secret muna para hindi mabulabog itong mga ito? Yung pangalan ng mga illegal recruiters Wag din muna habang may investigasyon. May tamang panahon na Sir Ray, para i-announce ito. Para ma-warn din yung public, pero sa ngayon hindi muna. Okay, sige. So, ibig sabihin, ito pong mga nabiktima natin, lumapit sa atin, 68 of them na nasa harapan nyo ngayon, and some, nagsasabi nga po, sabi nyo, nasa 250. Nag-file sila ng class suit. Class suit na ipa-file nila sa tulong ng DMW. Then, hindi siya class suit, kundi mga individual complaints na binubuo natin. Nag-case build-up kasi tayo. Okay. Ang kararatnan din yan, Sir Ray, ay illegal recruitment on a large scale. So, ang life imprisonment ang penalty dyan. So, yan ang binibuild up natin na kaso ngayon. Okay. Ano po ang reaksyon ng Italian government dito, Yusek?
Oo, ang Italian government naman has been cooperative, highly cooperative kasi siyempre nasa batas din nila yung krimen ng pagfo-falsify, pagdilinlang, Mhm. kaya't hindi ito din pinapayagan nila at hindi rin interesado rin sila magkaroon ng kasong isasampa laban sa mga salarin. Mhm, mhm. So, Yusek, matanong ko lang, itong 68 complainants na nasa harapan nyo ngayon, wala silang trabaho diyan. Talagang wala silang nakuhang trabaho mula dito sa illegal recruiter na ito. Wala, oo. Eh, Nangako, nalinlang, magbayad, sus at Ginoo. lumabas na hindi na-approve kasi yung mga visa application nila. Nako. Oo, kasi peke pala yung work permit na pinangahawakan ng dalawang ahensyang kausap nila. Nangako ng walang paglalagyan ng non-existent, hindi totoo Uy, oo. yung trabaho. Nako. At itong mga ito ay nasa pangangalaga ng ating embahada sa ngayon. Embahada, ang ating Migrant Workers Office sa Milan, dito sa Pilipinas, Mhm. ang ating yung team ni Yusek Bernard, yung Anti-Illegal Recruitment and Anti-Human Trafficking Bureau ni Yusek Bernard Oladia. May mga assistance, financial assistance pa o ano pang assistance ang pwedeng i-extend ng DMW Yes. sa ating Yes, mga of course. kababayan? Yung ating Action Fund, abang yan, dalawa, legal assistance, pag-hire ng abogado, kaya tayo nakipag-coordinate sa DFA. Meron na tayong abogado na nakakuha para sa kanila, sa mga biktima. At pangalawa yung financial humanitarian assistance. Both are ready. Ready naman tayong ipamahagi na ito. Ang alam ko kasi, Yusek Kakdak, kapag ganitong large-scale illegal recruitment, ano ito wala itong anong tawag dito? Wala itong piyansa, kulong kagad ito. Non-bailable. Non-bailable ito Large scale. Oo. Oo. That's right. Kaya ngayon yung kina-case build up natin, mamaya hapon makipagpulong tayo sa DOJ tungkol sa aspeto na to. Okay. Maiba naman po ako ng tanong, Yusek, itong sinapit ng ating kababayang si Marjoret Garcia sa Saudi Arabia. Can you give us more details on this, Yusek? Oo, kaso ni Marjoret Garcia, tayo nakikisat nakikiramay sa kanyang mga mahal sa buhay na naiwan, ay natagpo ang patay nga sa bahay ng kanyang employer at merong investigasyon ngayon yung Saudi authorities patungkol dito at tayo naman ay nagbabantay at nagmamanman ng investigasyon kasi kung merong krimen, may finding dito na may krimen na isinagawa laban kay Marjoret, ay dadali natin sa hustisya yung salarin. Of course, in coordination with the Saudi authorities kasi prosecutorial and criminal justice system nila ang mananaig dito. So, yun, we're coordinating this together with our embassy in Riyadh, and rest assured, ay kung finding a crime has been committed, we will ensure that there will be justice that will be served dito sa kaso ni Marjoret. Okay. Liwanagin ko lang, Yusek, so ngayon, wala pang buong detalye kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng ating kababayang si Marjoret. The one thing is for sure, nakita yung kanyang labi doon sa bahay ng kanyang employer. Yes. Okay. At Ito po, ang mungkahi ko ay maging mapagbantay at maghintatabay lang tayo doon sa resulta ng investigasyon before we come to conclusion. yes, oo. So, ito pong labi ng ating kababayan na si Marjoret, nasa Saudi pa rin po. Nasa Saudi pa rin kasi yun nga, kung merong krimen na naganap, ang kanyang labi ay bahagi ng investigasyon. Makakapagbahagi din ng impormasyon tungkol sa kung ano nangyari yung labi ng ating kababayan. So, I assume na na-inform na yung pamilya ni Marjoret dito sa Pilipinas. Are they asking na maibalik kagad yung labi ng ating kababayan dito sa Pilipinas? Yes, of course. We are in touch with the family. Administrator Arnel Ignacio is in touch, and we're pasalamat tayo kay Administrator Arnel. At yes, patuloy ang koordinasyon sa pamilya at we have already assured them of our assistance in terms of paghanap ng hustisya, pagkamit ng hustisya at pagbigay ng assistance o ayuda sa kanila. On that note, Yusek Kakdak, maraming salamat po sa oras na ibigay niyo po sa amin dito sa programang Bangon Bayang Mahal. Meron pa ho ba kayong parting message
sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mga patuloy na talagang nambibiktima ng mga illegal recruiter na ito, Oo. Yusek? Siguro yung ating hotline 1348 that is shared with us by OWA. Pasalamat tayo kay Admin Arnel, 1348, magdulog lang po doon. Tapos yung ating email, mwpb@dmw.gov.ph. And then, yung ating Facebook page, nandun din po tayo. Ako po mismo ay nasa Twitter at Facebook din, so pwede rin magdulog ng inyong mga naisidulog o concerns doon. So, maraming salamat sa pagkakataon, Kare, sa pagiging tulay ninyo sa pagitan natin ng ating mga mahal na OFWs. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless. Maraming salamat din po, Undersecretary Hans Leo Cagdac ng Department of Migrant Workers dito sa ating programang Bangon Bayang Mahal.